Shoutout mga master, another day, another vlog na naman tayo mga master. Ito ang ating pinaka Honeywell switch, ikakabit na natin para kay Master DFI. So ito, convincing na tayo dito na magpapalit tayo ng pinaka Honeywell switch para sa stock. So simulan na natin. So bali binaklas ko lang ang ating pinaka screw dyan para matanggal lang naman yung ating pinaka stock na switch. Diyan makikita naman natin, busy tayo kakalikot, diyan tayo magaling. Then tinatanggal natin yung tornilyo, dalawa lang naman yung tornilyo na yan para matanggal natin yung pinaka headlight. Ay, bali tatlo pala yan. So ito pala, natanggal na natin. Napakadali lang naman ito mga master. Susundan lang natin yung pinaka plug and play natin, yung mga socket natin na nabili sa atin pinaka Honeywell switch. So napakadali lang nito, panoorin nyo lang tong video na to at syempre babaklasin na natin. Habang binabaklas ko to mga master, napaisip ako bakit flash screw ang kinuha ko imbis na Phillips screw. Pero pwede naman nakikita naman natin sa video natin. Then ito kakabit na natin sa pinaka handlebar yung pinaka Honeywell switch natin. Konting sipat kilatis lang mga master, maipapantay din natin to habang natin kinakabit yung pinaka Honeywell switch. And then syempre nandito na tayo para sipatin tong pinaka Honeywell switch natin. Syempre dyan tayo magbabase kung paano tayo komportable sa ginagawa natin. Kaya ito nga pala, papakita ko nga pala yung pinaka socket kung saan tayo magkakabit ng Honeywell switch. Dito makikita natin yung pinaka Honeywell switch natin. Walang pagkaligaw to, basta legit na seller yung pagbibilan ninyo. Bali mga master, napakadali lang naman to. Sundan lang natin yung pinaka socket natin ng 9 pins to 9 pins. And then susundan natin yan ng 2 pins to 2 pins. And then yung mga susunod dito, yung sa may starter, dalawang wire lang naman yon, isaksak nyo lang yun doon. Depende kasi sa inyo yung mga master kung gagamitin nyo pa rin yung starter ng stock natin o kaya yung sa pinaka Honeywell switch. So ito, simulan na natin ibalik yung pinaka headlight natin. So ito, napakadali lang naman ang headlight na yan. At 2 bolts lang naman yan mga master. Isa sa kabila, tsaka sa kabila, at tsaka sa pinakailalim. Yan, pinakamagaling si Master D dyan pagdating sa pinakailalim. O nakikabit na nga natin mga master. Ito, i-flex ko lang. Pakita ko lang sa inyo para hindi na rin kayo masyadong maligaw dito sa ginawa natin project. So yung mga wire na yan, binalik lang natin ayon dun sa pagkakasunod ng stock para malinis pa rin tingnan. So mga master, testingin na natin ng project natin na Honeywell switch kay Master DFI. So dito ipapakita natin dito kung ano yung pinaka-function ng Honeywell switch natin na wala sa stock. Para sa mga gusto mag Honeywell switch, ito panoorin nyo to, para sa inyo to. So ito, pinustart na natin to para makita natin kung working yung pinaka Honeywell switch natin. As of far, goods naman siya. And then ito yung mga ibang featuring niyan. Ayan yung pinaka part light, gumagana naman siya. Then mga master, subukan natin yung mga iba pa. So ito, yung pinaka bypass siya, yan, working din siya, goods na goods, 100%. Mahalaga rin kasi yan mga master, lalo na kapag kagabi, at least aware yung mga kasalubong natin kasi motor lang tayo para sa mga safe na strategy. Yan. So ito yung pinaka headlight niya. So yan yung high, tapos yung pinaka low, nandyan na rin, gumagana na rin yan. Subukan na rin natin mga master yung pinaka signal light natin. Ayan, ipapakita natin, tsaka yung pinaka hazard natin. Napaka importante kasi nito lalo na kapag emergency tayo or sobrang dilim, nakikita tayo sa daan lalo na gabi. So ito, testingin na natin yung pinaka signal light natin. So tignan natin kung ilaw ba tong pinaka left side natin. So umilaw naman. At tapos sundan na rin natin ng right. Yon. So napakakisig talaga ng Honeywell switch natin dito. Ayan mga master, sana natuwa kayo sa ating pinaka project natin kay Master DFI. And then don't forget na mag like and share sa ating pinaka Facebook.